Okay, may katanungan dito. Napapanahong katanungan. Galing kay Jimhar A. Dayan. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, kumusta na kapatid? Ustaz, may nagtanong isang brother tungkol dyan. Baka naman pwede mo kami enlighten. Salamat. Okay? Tapos, yung tanong ng brother, naka-screenshot. Medyo, hindi malabo. Kuya ba, malabo yung screenshot na sabi. Okay, ito narito pala. I-zoom natin. So, ang screenshot ng brother na pinapatanong sa akin, what is the Sharia ruling on life insurance and to what extent does it conform to the noble rulings of Sharia, of Islamic Sharia? Tapos may sagot dito, according doon sa screenshot, sabi, life insurance is permissible according to Sharia in its entirety. It is a form of mutual support, solidarity, and cooperation in righteousness and altruism. No? It aligns with the principles of noble morals, whose meanings and objectives coincide with the positions and directives of Islamic Sharia, which embody the spirit of cooperation and compassion when danger is anticipated and ways of protections are sought. Di ko alam kung saan to nanggaling na question and answer. By the way, so let's talk about the insurance, no? Particularly the life insurance, what cited on the screenshot. Okay. So, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. So, alaikum assalam wa rahmatullahi kapatid, no? Barakallahu fiqh. Yung nakasaad sa larawan na life insurance is permissible according to Sharia ay hindi isang pahayag na pinagkaisahan ng lahat ng scholar. Kumbaga, walang itong ijma, particularly ng mga contemporary scholars. Sa katunayan, kapatid, no, ang usapin ng insurance ay kabilang sa mga kontemporaryong issue o sabihin natin na napapanahong issue na may pagkakaiba ng opinion ng mga scholar. Gayunpaman, kung pag-uusapan ang commercial life insurance na karaniwang iniaalok ng mga insurance companies ngayon, nowadays, ang opinion ng karamihan sa mga contemporary yung fiqh councils at maraming kilalang scholar ay na ito ay hindi pinahihintulutan. It's not allowed, no? So, by the way, ano ang hatol ng Sharia sa life insurance? Una, kailangang linawin ang uri ng insurance. Hindi kasi lahat ng tinatawag na insurance ay pari-pariho. Merong dalawang pangunahing uri. Una, yung commercial insurance. Sa Arabic, ito yung at-ta'minu at-tijari. At-ta'minu at-tijari. Ito ang karaniwang insurance na iniaalok, ino-offer ng mga kumpanya para sa tubo o para sa profit. Halimbawa, yung life insurance, yung conventional health insurance, conventional vehicle insurance, investment-linked insurance. No? Ito yung mga example ng commercial insurance. Pangalawa, yung cooperative o takaful insurance at ta'min at ta'awuni ang tawag dyan. So ito naman ay nakabatay sa mutual assistance, donation system or tabarru o risk sharing, hindi profit driven sa pare-parehong paraan ng conventional insurance. Ito ang uri ng pinahihintulutan ng maraming contemporary scholar. No? Ano ang dahilan kung bakit maraming scholar ang nagbabawal sa commercial life insurance? May mga dahilan. Unang dahilan, yung gharar, yung matinding kawalan ng katiyakan. No? Yung kumbaga vague, no? Opaque, vague transaction. Sinabi ng Prophet sallam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi sa hadith, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay' al-gharar, rawahu Muslim. Ipinagbawal ng propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang mga transaksyon may garar, labis na kawalan ng katiyakan, no? Uncertainty. Sa insurance kasi, hindi alam kung magkano ang matatanggap. Hindi alam kung kailan mangyayari ang insured event, no? Maaari magbayad ng maliit ngunit tumanggap ng napakalaki. Maaari ring magbayad ng maraming taon ngunit wala halos makuha, kaya ng SSS. At marami pa, mga pag-ibig at kung ano-ano pa mga insurance sa atin sa Pilipinas. Pangalawang dahilan, yung pagkakahawig sa miser o gambling. Ang ilan sa mga scholar ay nagsabi na may elemento ng miser o pagsusugal. Halimbawa,
nagbayad ka ng premium sa loob lamang ng ilang buwan at namatay, pagkatapos ay makatatanggap ang beneficiaries ng malaking halaga. Sa kabilang banda naman, maaaring magbayad ka ng premiums sa loob ng 30 years at mas mababa pa ang makukuha mo, no? So, yan ang dahilan. Pangatlong dahilan, riba or interests. Sa maraming conventional life insurance policies, ang premiums ay ini-invest sa interest-bearing instruments, no? May guaranteed returns, may fixed growth rates. Ito ay pumapasok sa usapin ng riba, you know? So, ano ang pananaw ng mga kilalang fiqh council pagdating dito? Ang Majma' al-Fiqh al-Islami or OIC, naglabas sila ng resolusyon na ang commercial insurance sa iba't ibang anyo nito ay hindi pinahihintulutan dahil sa garar at iba pang pinagbabawal na elemento. At kanilang inirekomenda ang at-ta'minu ta'awuni, yung cooperative insurance or takaful, bilang pinahihintulutang alternatibo. Ano ang pananaw ni Sheikh bin Baz at Sheikh Uthaymin sa bagay na ito? Si Sheikh bin Baz, rahimahullah, itinuturing niya ang conventional insurance na hindi pinahintulutan dahil sa garar, jahala at saka maisir. Garar yung bang uncertainty, yung jahala yung bang kamangmangan. Kung kawalan ng kaalaman, maisir naman yun yung gamblings. Si Sheikh Uthaymin, rahimahullah, sinabi niya na ang conventional insurance ay hindi na ayon sa mga prinsipyo ng Sharia dahil sa malaking kawalan ng katiyakan at kahawig nito sa pagsusugal. May mga scholar bang nagpapahintulot? Yes, masasabi natin yes, meron. May ilang mga modernong scholar at ilang Sharia boards na nagpapahintulot sa ilang uri ng insurance, lalo na kapag ito ay para sa proteksyon ng pamilya, walang malinaw na riba, may pangangailangan o hadya. No? Karaniwan nilang binibigyang diin ang konsepto ng cooperation, solidarity, and mutual support. Ito marahil ang pinagmula ng sagot na nasa larawan, na nasa screenshot. Ngunit dapat malaman na ito ay hindi ang dominanting opinion ng karamihan sa mga contemporary fiqh academies. No? Paano naman ang takaful? Ang takaful, yung cooperative insurance, ito yung maraming scholar ang nagpapahintulot sa takaful insurance, sapagkat ito ay nakabatay sa mutual assistance or taawon, donation system or tabarru, shared risk, at hindi garantisadong tubo mula sa uncertainty. At batay sa salita ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, suratul Maidah, magtulungan kayo sa kabutihan at takwa, pagkatakot sa Allah. Bilang practical na payo, kapatid, no, sabihin mo sa kanya na kung ang tinutukoy ay conventional life insurance, ang mas ligtas at mas malakas na opinion ng maraming contemporary scholars ay hindi ito pinahintulutan dahil sa garar, maisir at madalas ay riba. Ang takaful life protection, ito ang mas malapit sa mga prinsipyo ng Sharia at siyang inaprubahan ng maraming Sharia councils. Kung paano kung required ng batas o employer? Kung ang insurance ay mandatory, required ng employer o wala kang legal na paraan upang umiwas, maraming scholar nagbibigay ng ruksa o concession ayon sa antas ng pangailangan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na naging ganap na halal ang sistema mismo. Okay? So bilang conclusion, kapatid, so ang pahayag sa larawan na life insurance is permissible according to Sharia ay masyadong general at hindi kompleto. Ang mas tumpak na paglalahad ay maraming contemporary scholars at fiqh academies ang nagbabawal sa conventional commercial life insurance dahil sa garar, maisir at riba. Marami ring scholar ang nagpapahintulot sa cooperative insurance o takaful dahil ito ay nakabatay sa mutual assistance at risk sharing. Kaya hindi sapat na sabihing life insurance is permissible na hindi nililinaw kung anong uri ng insurance ang tinutukoy. You know? So Allahu a'lam bisawab, na may naliwanagan tayo sa bagay na ito. Barakallahu fikum, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.